Patawag naman si Hello, Bibi. Bibi. Ano yung Bibi? Excuse me. Ano yung Bibi? Hindi niyo hukalaan kayo. Yan si Bibi, ha? Hindi niyo nakita yun? Nakita namin yun. Ay, yung pasyente, yung nanay na mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay, sumunod ka. Naghanap na sasakyan mo. Ingat po, ingat po. Ngayon, ha? Ano yung Bibi? Hindi ito suspect, hindi ito convict. Ma'am, dadalhin po namin sa St. Luke. Hindi. Kanina, sinabihan kayo sa St. Luke. Dinala nyo Hindi dito. ko po alam. Ibang driver po yun. Naku, sir. Hindi. Ibang driver po yun. Hindi, sir. Wag, sir. Asan na yung abogado? Asan na yung abogado nila? Pangalan. Hindi ka na si Bibi, ha? Hindi ka na. Hindi convict yan, hindi suspect yan. Hindi nilang yan ng content. Galing kami ng batasan. Sinabi ko si Itlog kami pupunta. Hindi niya kami sa veteran. Oo. Saka nililipat. You will bring her to St. Luke. Saan yan pupunta, sir? Nakita mo yung kondisyon niya? Paano tatakbo yan? Paano tatakbo yan? So, sir, sumunod Sir, sumunod kayo ng lawful orders. Huwag yung alam nyo na injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Tama! Tama! Tama yan. Lakas ng mga Ninyo, pulis tignan to. nyo, mga pulis. Kayo may mga pamilya, kayo may asawa at mga anak. Kasi hindi alam yun kung ginawa yun sa inyo. Trabaho lang kayo sa inyo eh. Protect the people, not tambalos-los. Gawin nyo yung tama. Order lang eh. Trabaho lang eh sa iyo. Sir, hindi ito bargain. Hindi ito bargain. Hindi ito bargain. Ilabas niyo yung... Sir, tingnan mo. Agent dito. Sir, tumabi ka na dyan. Sino na nagsasabi sa iyo tungkol, sir? Kasalanan nila. Sir, tumabi ka na dyan, sir. Tumabi ka na. Relax lang, attorney. Sir, tumabi ka na dyan, sir. Hindi po yung nakatira. Sige po, doktor ang masusunod dito, hindi pulis. Tumabi ka na dyan, sir. Tumabi na. Doktor ang masusunod. Pulis ang kailangan. Buhay po pinag-uusapan dito. Kayong sumunod sa utos na mali sa inyo. Bako! Bako! Ambulance niyo kami. Ambulance niyo. Ambulance niyo. Yung kanyang ano... Dino lang. Ako na! Kanina nagsusugod! Oo, hindi pa tayo. Hindi pa tayo. Hindi pa tayo. O, mag-isa na nila. Baka isaran nyo na naman. Kami na lang. Sir, hindi naman yung nakikita ngayong mga tao. Hindi ko ba makatakbo? Hindi ko makatakbo. Sir, tabi na dyan, sir. Ba kayo? Hindi ko ma'am. Attorney Lopez, love you. Relax lang. Nandito kami, nagbabantay. Kitlet. Nandito kami, nagbabantay. Huwag ka na kumida. Huwag ka na kumida, sir. Kumida ka na. Ayos ka. Huwag niyo pasakayin yan, ha? Ingat po, ingat po. Okay, pero wala. Kapan ito, walang wato ha. Orang isama, doktor. Tumawa lang din kami. Sumunod na lang kayo kung ano. Bibi, ingat po. Ingat po. Kailangan ka namin. Nagdadrive ko. Saan na naman kami papunta dito? Kasama po yung dalawang tagal. Tingnan niyo. Tingnan. Sumunod kayo. Sumunod kayo sa St. Luke's QC. Yan ang sinabi nung nanay
namatay ng pasyente. Okay? Next of kin. Pag namatay yung pasyente, yung nanay ang mag-decide kung paano mamatay ang anak niya. Okay? Okay, sumunod ka. Naghanap na sasakyan mo. Ingat po, ingat po. Kaya nga, nagwa-wonder kami, bakit cleaner? Hindi ako doktor, ha? Hindi ako doktor. Bakit cleaner ng St. Luke's at tila ayaw siyang tanggapin doon? That's my impression. Hindi ako naninira ng tao, ha? Pero ordinaryong tao lang ako, hindi ako doktor. Pero bakit? Ang bilis na maka-issue ng discharge order. Para bang walang karason-rason na dapat manatili yung pasyente doon. Na yung doktor, in fact, yung doktor niya, nag-request pa na ipa-CT scan yung likod, ipa-x-ray dahil yung kanyang scoliosis at saka yung kanyang frozen shoulder, hindi siya makagalaw eh. Nakita pa ninyo, hindi siya makagalaw, kaya gusto ipa-x-ray. And yet, nirefuse, hindi pinapa-x-ray. Instead, pina-discharge. Why? St. Luke's, ganun na ba kayo mag-treat ng pasyente? Pumunta ang pasyente dyan para humingi ng medical attention from you. Tapos ang bilis ninyong i-discharge yung tao. Ganun na pala. Somebody is there anybody terrorizing you not to accept our patient? Ganun ba? Tinawagan ba kayo? Huwag nyo tagapin yung pasyente na yan? Nagpadala na po ako ng mensahe kay Vice President Inday Sara Duterte kanina at sa kanyang staff. Ano man pong maitutulong ko in my own small capacity bilang senador na mabigyan po ng kaayusan o solusyon ang isyong kinakaharap ng kanyang Chief of Staff na si Attorney Zulaika Lopez. I am concerned sa medical condition po ni Attorney Lopez. Unahin muna natin ang kanyang kalusugan bago ang lahat, no? Karapatan naman po niyang magpa-hospital, magpatingin. At concerned din po ako kay Vice President Sara Duterte. Ma'am, ganito lang po kami, yung kapwa na gawin niyo. At sana po'y nakikiusap po ako sa ating mga kasamahan, no? Mababang kapulungan sa lower house. Maapila po ako sa ating kapwa mambabatas na hinahinay lang po sa pagpapatupad ng contempt citation at igalang po ang karapatan ng mga resource persons. Alam niyo, natatakot na po ang mga resource persons dahil puro nako-contempt na po sila. Imbis na magiging productive ang resulta ay hindi na po dahil sa takot na po, no? In aid of legislation naman po ito, balikan sana natin ang mga house rules pagdating sa investigations in aid of legislation, lalo na po ang mga grounds for citing resource persons in contempt. Hindi po ito dapat naabuso. Hindi po ito. Ngayon lang po ito nangyayari. Hindi po ito nangyayari noon. Kahit sa Senado, hindi naman po ganon. Bakit ito nangyayari ngayon, sa panahon ngayon? Naabuso po eh. Please, stop harassment. Yan po'y bilang isang mambabatas at bilang mamamayang Pilipino, nakikiusap po ako, please stop harassment. Itong kaso ni Attorney Lopez, resource person siya. Bakit mo ilalagay doon sa correctional facility na hindi pa naman siya hindi pa siya akusado ng anumang krimen. Hindi naman siya convicted. Resource person pa lang siya. Sana po'y matigil po itong pang-aabuso po sa paggamit ng contempt powers. Bilang mambabatas, layunin po ng mga committee hearings na matanong ang ating mga resource persons para malaman po yung katotohanan. In aid of legislation, paano tayo makakraft ng mga bagong batas? Dapat nga magtulungan tayo rito. Noong panahon ni Pangulong Duterte, wala pong ganong nangyayari. Trabaho po, tutulungan po ang mga iba't ibang sangay ng gobyerno, executive at ang legislative to craft laws para sa development po ng ating mga kababayan. Importante ngayon, trabaho muna, serbisyo muna. Naghihirap po ang ating bayan. Sa kabila ng mga pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kakulangan sa pagkain, marami pong mga kababayan natin nagugutom, sunod-sunod ang
malalakas na bagyo, problema sa peace and order, at maging sa West Philippine Sea. Sa peace and order, napaka-importante rin po. Napaka-unhealthy po ang nangyayari ngayon sa Kongreso. At habang nag-aaway po ang mga leader ng bansa natin, ang nagsasakripisyo po dyan, yung mga kababayan natin, ordinaryong Pilipino, na gusto lang po magbuhay ng tahimik, makakain po, at makauwi sa kanilang mga pamamahay na ligtas at tahimik. Hindi na po ito healthy para sa mga Pilipino. Nag-expect sa kanilang mga public servants na magtrabaho at maghatid po ng serbisyo. Very unhealthy na po ang nangyayari ngayon sa Kongreso at ang away ng mga leader ng bansa natin. Kaya nga po ako mismo, pinaglaban natin na maibalik po sa budget ng OBP sa susunod na taon yung mga social services niya para makapagtrabaho na po siya at makapagserbisyo. Dahil yan naman pong trabaho ng Vice Presidente, not just a spare tire. Bigyan natin siya ng pagkakataong magtrabaho. Gusto magtrabaho eh. Gusto naman po niya magtrabaho, dapat po ibalik itong mga social services funds niya, no? Para makatulong po siya sa ating mga kababayan. Sayang yung oras kung puro away ang nangyayari dito sa ating bansa. Dami pong Pilipinong naghihirap. Mas maraming Pilipino ang gusto po mabuhay ng tahimik. Yan lang po ang pakiusap ko sa ating mga leader. I'm appealing for reconciliation. Kaya po ako bilang isang senador at ako yung maapila sa lahat na sana po yung matigil na po ang lahat ng bangayan, lahat ng away. I appeal for reconciliation among our leaders. Ang kailangan po ng Pilipino ngayon ay hindi kontrobersya, hindi away, politika, kundi maayos na serbisyo at malasakit sa kapwa Pilipino. Nananawagan rin po ako sa mga kasamahan natin sa Senado, kay Senator Amy Marcos na ating kasamahan at bilang kapatid po ng Pangulo at tinuturing naman po niyang kapatid si Vice President Inday Sara Duterte. Kung maaari, pwede siyang magpagitna para sa kaayusan ng lahat at para po sa kapakanan ng bawat Pilipino. Let us aim for peace. Alang-alang na lang po sa bansa. Alang-alang na lang po sa mga leaders na nais lamang magserbisyo at magtrabaho. Alang-alang na lang po sa bawat Pilipino na nais lamang po mabuhay ng tahimik. Kung napagsama niya noon ang unity team between Marcos and Duterte nung nakarang eleksyon, bakit sana pwede siyang maging instrumento muli for peace and reconciliation para naman po makapagtrabaho na tayo lahat. Makapagtrabaho na kami lahat. Sayang po ang oras, kaya tayo niluklok dito para magtrabaho. Nakikiusap po ako kay Senator Amy, you have this opportunity to play a role in unifying our divided country. Masyadong divisive po ang nangyayari sa ngayon. At marami pang Pilipino ang naghihirap. So po'y umaapila muli. I'm appealing for reconciliation para makapagtrabaho na po. Para makapagserbisyo na po tayo sa ating mga kababayang Pilipino. Yun po inaantay ng Pilipinos. Tanungin niyo po. Magtanong kayo, mas maraming Pilipino po ang gusto ng tahimik na buhay at gusto nila na maayos na serbisyo ang matatanggap nila mula sa atin, mula sa gobyerno. Yun lang po ang pakiusap ko.